Muli tayo po ay mag-aaral ng salita ng Diyos. At ang pinag-aaralan po natin ngayong week ay about po sa katapatan po natin. At tanong ko po, dapat po tayo ay maging matapat kasi lahat po ng lingkod ng Diyos ay nire-require ng Panginoon na maging matapat sa paglilingkod. Kasi ang magandang benefits po ng katapatan, ang katumbas po nito ay pagpapala na galing po sa Diyos. At maraming benepisyo po ang pagiging matapat natin sa Panginoon. May gusto lang po akong i-share po sa inyo dito po sa Matthew chapter 24, verse 13. Isang verse lang po ang babanggitin ko po sa inyo. At meron po akong babanggitin na mga karakter sa Bible kung paano sila naging matapat sa Panginoon. Dito po ang sabi niya dito, ang sino man maging tapat hanggang wakas ang siyang maliligtas. Ulitin ko po. Sabi niya po dito, ang sino man maging tapat hanggang wakas ang siyang maliligtas. Bakit kaya po sinabi ng Diyos na kailangan natin maging tapat hanggang wakas? Hindi po sinabi ng Diyos na maging tapat ka lang sa umpisa o sa kalagitnaan. Kundi ang gusto po ng Diyos, maging matapat tayo hanggang wakas. Bakit po kaya? Kasi lahat po ng mga Kristiyano ay darating sa pag-uusig. Lahat po tayo ay darating sa matitinding pagsubok na pagdadaanan po natin. Hindi po simple ang mamuhay bilang isang mga Kristiyano. Kaya nga lahat po tayo i-test ng Diyos kung paano tayo magiging matapat sa Panginoon sa kabila ng mga pagsubok natin pong pagdadaanan. Kasi po bilang mga Kristiyano, hindi po tayo dadaan sa mga pagsubok. Bakit po? Iaalaw ng Diyos sa mga pagsubok sa buhay para makita ng Diyos kung hanggang saan yung katapatan po natin sa paglilingkod sa Panginoon. Amen po. Alam ko po, lahat po tayo ay may kanya-kanyang pinagdaanan. Maaring pinagdaanan sa pinansyal, pinagdaanan sa pamilya, o pinagdaanan sa sakit. At sa pag-uusig bilang ikaw ay lingkod ng Panginoon. At ang sabi po ng Biblia dito, kailangan maging matatag ka, kailangan maging matapang ka, kailangan tibayan mo ang loob mo kasi kailangan maging matapat tayo hanggang wakas, anuman po ang mangyari. Amen po? Meron po akong karakter sa Bible na gusto ko pong i-share po sa inyo kung paano siya naging matapat sa Panginoon. Na kahit dumating sa buhay niya na pwede na siyang mamatay at pwede na siya na mawala sa mundo. Kung kilala po natin si Daniel. Si Daniel po ay isang lingkod ng Diyos, isang matapat at ipinagmamalaki po ng Panginoon. Bakit po? Si Daniel po ay 3 times a day nagpe-pray sa loob po ng isang araw. Hindi siya makatiis na hindi siya magpe-pray kasi yan yung commitment niya sa Lord. Gusto niya maging matapat siya sa part ng panalangin. At alam niyo po, si Daniel ay araw-araw niyang kinakausap po ang Diyos. Araw-araw siya nagpe-pray. At marami pong tao dun sa lugar ni Daniel ang nainggit. Ibig sabihin po ay nagselos. Kasi po si Haring Dario po ay pinapaboran si Daniel dahil po sa katapatan niya po sa Panginoon. Makikita natin yung buhay na Daniel doon kung paano sinasamahan siya ng Diyos. Kaya yung mga tao doon sa Biblia na kwento ni Daniel ay nagseselos. Kaya ang ginawa po nila, nagkaroon po sila ng kasulatan, kasunduan na kapag sila ay sumuway doon sa kasulatan na yon, maaari silang parusahan hanggang sa mamatay. At ang parusa po na nakalaan sa sulat ay ihuhulog po sa mga kahawan na mga leyon. At alam niyo po, si Daniel po ay nalungkot, pati si Haring Dario ay nalungkot kasi alam niya na si Daniel po ay masipag, matapat na manalangin sa Panginoon. Pero alam niyo po, sa buhay po ni Daniel, kahit na merong kasulatan na pwede siyang mapahamak kapag ito ay nanalangin kasi ang pinagbabawal na kasulatan kapag ikaw ay nanalangin. So kapag nagpray po si Daniel, maaaring po siya ay pwedeng mamatay. Pero alam niyo po si Daniel, hindi siya nakatiis. Hindi siya pumayag na hindi siya makapanalangin sa Panginoon. Kasi yan yung commitment niya sa Diyos. Ipinapakita niya kung paano siya maging matapat sa Panginoon. At alam niyo po, nakita siya ng mga tao na nagseselos kasi sinusubaybayan po si Daniel ng mga taong to na nainggit po sa kanya. At nakita si Daniel po na nagpe-pray. Kaya ang ginawa po ng mga taong ito, isinumbong po kay Haring Dario si Daniel. Wala pong magawa si Haring Dario kasi si Haring Dario po ay nilagtaan niya yung sulat na bawal manalangin. At alam niyo po, ang nangyari po kay Daniel, siya po ay hinulog sa mga kawan ng mga leyon. Alam niyo po, ang mga leyon po noong unang panahon ay mababangis, mababagsik, at gustong kumain ng laman ng tao. Pero alam niyo po, nangyari po sa buhay po ni Daniel, magdamag na nandun po si Daniel sa kawan ng mga leyon. At siya po ay nanalangin sa Panginoon. Nagpray pa rin po siya kahit na alam niya na maaari na siyang mamatay
dun sa lugar na yon. At alam niyo po, kinabukasan, si Haring Dario po hindi makatulog. At kinabukasan, pinuntahan niya po si Daniel. At nakita niya po doon si Daniel, sumisigaw siya, Daniel, Daniel, niligtas ka ba ng iyong Panginoong Diyos? Sumagot si Daniel, hindi ako pinabayaan ng Diyos. Pinatikom ng mga anghel ng Diyos ang bibig ng mga leon. At alam niyo po mga kapatid, sa katapatan ni Daniel sa Panginoon, iniligtas siya ng Diyos sa kapahamakan. Amen po. Mga kapatid, maaaring sa buhay natin, meron tayong mga pinagdadaanan sa buhay. Maaaring i-allow po ng Diyos yung plano ng kaaway sa atin. Kasi para makita ng Diyos kung hanggang saan yung katapatan mo para maglingkod po tayo sa Panginoon. Alam niyo po, pwede nang mamatay si Daniel dun sa lugar na yon. Pero hindi inalaw ng Diyos na mamatay siya doon. Kasi nakita ng Diyos yung pagiging matapat ni Daniel. Amen po. At alam niyo po, yung mga tao na nagselos na inggit, sila po yung inihulog at bago pa man lang sila mahulog doon sa kawan ng mga leon, sila po ay nilapa at kinain na po ng mga leon. Mga kapatid, kapag tayo po ay naging matapat sa Panginoon, maranasan natin ang pabor sa atin po ng Diyos. Amen po. At isa pa po na character po sa Bible, kung itutuloy po natin yung pagbabasa sa Daniel, yung tatlo po na magkakaibigan na si Shadrach, Meshach at Abednego. Alam niyo po itong tatlong magkakaibigan ito ay tunay na naging matapat sa Panginoon. Bakit po? Noong mga panahon na yon, ito pong hari ay pinapasamba niya yung ginawa niyang Diyos-Diyosan. At alam niyo po, sabi niya, kung kayo ay hindi luluhod sa ginawa kong Diyos-Diyosan ito, kayo ay ihulog ko sa hurno. Ang hurno po ay sobrang napakainit. Apoy nagiliyab na kapag ikaw ay nihulog, matutupo ka hanggang sa ikaw ay maging abo. Alam niyo po, itong tatlong ito, lahat po ay nagsiluhudan na kasi natatakot silang mapahamak. Pero itong tatlo, si Shadrach, Meshach at Abednego, hindi po sila lumuhod. Bakit? Naging matapat sila, hindi sila gagawa ng isang bagay na hindi ikakatuwa ng Diyos. Hindi sila gagawa ng isang bagay na ayaw ng Panginoon. Kasi matapat ang pinaglilingkuran nila sa Diyos lamang sila sasamba, yung tunay na Diyos na kanilang pinaglilingkuran. Amen po. At alam niyo po, noong time na yon, hindi sila sumamba, hindi sila lumuhod. Ang ginawa po nung haring ito na nagpaluhod ay inuhulog sila dun sa hurno. At alam niyo po, yung mga maghuhulog dun sa tatlong to, yun pa yung unang nasunog. At nung time na sila po ay nihulog na, may nakita ang mga tao na hindi tatlo ang nandun sa hurno, kundi 4 sila. Sino yung isa doon? Walang iba, kundi po si Jesus. At alam niyo po, nakita nung hari na iniligtas itong tatlong to ni Jesus ng Diyos. At nagkaroon sila ng pag-uusap na itong Diyos na pinaglilingkuran nila ay tapat sa kanila. At alam niyo po, sa buhay natin mga kapatid, kung tayo po ay magiging matapat sa Panginoon, anuman po ang pagsubok na pagdaanan po natin, hindi tayo papatinag, mananatili tayo sa Panginoon, kasama natin ang Diyos. Hindi niya tayo pababayaan. Amen po. Ang pangako sa atin ng Biblia, hindi niya tayo iwan, hindi niya tayo pabayaan. Pasensya na po ako sa term na babanggitin ko po sa inyo. Wala po silang pakialam kahit mamatay sila. Basta magiging matapat sila sa Panginoon na kanilang pinaglilingkuran. Amen. Sana ganoon din po tayo mga kapatid. Maglingkod tayo sa Panginoon. Sabi nga hanggang kamatayan, maglilingkod ka na may katapatan sa Panginoon. Kasi ganoon mo pinapahalagahan yung pagiging matapat mo sa Panginoon. Tulad ng buhay po ni Daniel, ni Shadrach, Meshach at Abednego, na kahit anuman na mangyari, hindi sila gagawa ng isang bagay na ayaw ng Diyos. Ang gusto ng mga taong ito ay manatili sila na kinaluluguran nila ang kanilang Panginoon. Sana ganoon din po tayo mga kapatid. Kasi ang Diyos po ay natutuwa sa mga taong mas nagiging matapat sila kahit dumarating sa kanila ang mga matitinding pagsubok hanggang kamatayan na kanila pong pinagdadaanan. Amen po. Alam ko po, lahat po tayo ay may mga pinagdaanan sa buhay. Lahat po tayo ay may pagdadaanan pa. Kaya nga ang naisin po ng Bible, maging matapat tayo sa Panginoon. Maging matapat tayo na magkaroon ng mas lalong kaugnayan po sa Panginoon. Kasi kung tayo po ay magiging matapat sa pinagagawa po sa atin ng Diyos, ang pagsama ng Panginoon ay lagi po natin mararanasan. Amen po. Tulad po ng mga karato na binanggit ko po sa inyo, ano man na mangyari sa buhay po nila, kahit pwede na silang mamatay, still, naging matapat pa rin po sila dun sa commitment nila sa Panginoon na magpe-pray ako,
hindi ako sasamba sa ibang Diyos, sasamba lang ako sa Panginoon, kundi gagawin nila yung mga bagay na alam nilang ikalulugod po ng Panginoon. Ulitin ko po yung verse na sinabi niya sa Matthew 24 verse 13, ang sino mang maging tapat hanggang wakas, ang siya may ligtas. Tulad po ng binanggit sa atin ng pastor na nagturo po sa atin nung Monday, na si Jesus ang unang naging matapat. Ang dami niyang pinagdaanan. Pwede na siyang sumuko, pwede na siyang bumitaw. Pero hindi sumuko. Kasi ang inisip na yun, pinagmamalaki niya siya ng Diyos na kaya niyang gawin ng matapat yung pinagagawa sa Kanya nang tumawag po sa Kanya. Amen po. Kaya sa atin po mga kapatid, ang ipinagmamalaki natin hanggang sa tayo po sumusunod, hanggang kamatayan, ay yung Diyos na tumawag po sa atin. At alam niyo po, proud po ang Diyos kapag nakita niya tayo na naging matapat. Tulad po ng buhay po ni Job, na ipinagmamalaki ng Diyos si Job kay Satanas, na matapat tong lingkod kong ito. Ano man yung pagsubok na ibigay mo sa Kanya, magiging matapat siya. I pray na ganoon din po tayo. Na maraming pagdaanan man tayo, inaalaw yan ng Diyos. At magiging proud sa atin si Jesus na dumaan tayo sa mga pagsubok, pero natili tayong naging matapat sa Panginoon. Amen po. At ang benefits po ng katapatan ay makukuha din po natin. Amen po. So, ganda lang po gusto kong i-share po sa inyo. Manatili po tayong maging matapat sa Panginoon. Kung dumarating man tayo po ay nagkulang sa Panginoon, bawi lang po tayo sa Diyos. Kasi lahat naman tayo nagkakamali, lahat tayo nagkukulang, tao pa rin po tayo. Pero still, kailangan pa rin po natin na hanggang nabubuhay tayo, still naging matapat pa rin tayo sa Panginoon. Amen po. So, ganda lang po. Sige po, tayo po ay manalangin. Panginoon, marami pong salamat sa oras na to sa aming pinag-aralan. Dalangin po namin na bigyan mo kami ng puso na maging matapat sa iyo ano man ang mangyari. Marami man kaming pagdadaanan, struggle sa buhay. Pero Lord, panghawakan namin yung mga pangako mo. Panghawakan namin yung mga salita mo. Kaya mo, Ama, na sa buhay namin ito ay magbigay kaluguran kami habang kami ay naglilingkod sa iyo, Panginoon. Salamat, Ama. Niling po namin ang isang pusong matapat na naglilingkod sa iyo. Turo mo pa kami, correct mo kami sa mga bagay na nais mo pa na iparating sa amin. Salamat, Lord, sa oras na to. Salamat sa mga salita mo. Ingatan mo bawat sa puso amin at pagpalain mo. Pinupuri ka namin na kailan sinasamba sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. So yun po, maraming salamat po sa inyong pakikinig. Ingat po kayo palagi and God bless po sa inyong lahat.